Ngayong taong 2024, isang napakalaking $406.5 billion ang nadagdag sa yaman ng 25 pinakamayayamang pamilya dito sa mundo. Ayon po sa ulat ng Bloomberg, sa listahang ito nangunguna ang Walton family ng Walmart na may kabuang yaman na higit $400 billion. Malaking bahagi nito ay mula po sa pag-angat ng stock ng kanilang retail na negosyo. Ang iba pang prominenteng pangalan ay ang Al Nahyan. Yan, Al Nahyan family. Yan, Al Nahyan family. Mula naman po ito sa Middle East. At ang Al Thani dynasty ng Qatar. Ayan, parehong nag-uumpisa po sa Al. Ayan, Al Nahyan ng Middle East at ang Al Thani dynasty ng Qatar. Ang bawat pamilyang ito ay may sari-sarili pong meron po silang sari-sariling diskarte sa pagpapalago ng kanilang yaman, mula po sa shipping, real estate hanggang sa technology. Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. Pero bago po tayo magpatuloy, ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Ayan, umpisan po natin sa kung paano po naugnay itong si Bitcoin sa kanilang yaman. Yan, bukod po sa mga tradisyonal na negosyo ay napansin na rin ng ilang pamilyang ito ang potensyal ng cryptocurrency tulad ni Bitcoin. Isa po sa mga kapansing-pansing halimbawa ay ang Fidelity Investments na pagmamay-ari ng Johnson family. Mula pa noong taong 2014 ay sinimulan na nilang pag-aralan ang blockchain technology at unti-unti pong niyakap ang crypto assets. Noong taong 2018 ay inulunsad po nila ang Fidelity Digital Assets na nagbigay daan para sa institutional custody ni Bitcoin. Ngayong taong 2024 naman, ang kanilang Bitcoin Spot ETF na tinatawag po na FBTC ay umangat bilang isa sa pinakamatagumpay na product sa crypto market. Ngayon ay ano naman po ang Fidelity Investment at bakit po mahalaga ito? Ang Fidelity Investment ay isang private company na pinangungunahan ng Johnson family. Dahil po sa private ito or pribado po ito, hawak nila ang 49% ng shares ng kumpanya at nakapagpapasya ng pangmatagalan, lalo na sa kanilang crypto strategies. Ang ganito pong setup ay isang malaking kalamangan kumpara sa kanilang mga pampublikong kakompetensya. Ang kanila pong decision na ipasok ang kanilang yaman sa digital assets ay nagbigay ng kumpiyansa sa market na siyang nagresulta sa malaking inflow ng pera sa kanilang Bitcoin at saka Ethereum ETF. Ngayon ay ano naman po ang nangyayari sa market ni Bitcoin at Ethereum? Sa kabila po ng volatility ng crypto market, ang pagpasok po ng malalaking institution tulad ng Fidelity ay nagdadala ng stability at tiwala sa market. Sa isang araw pa lamang, ang kanilang Bitcoin ETF ay nakatanggap na po ng $122 million na inflows. Kay Ethereum ay nakapagtala po sila ng higit $645 million sa loob ng 9 na araw lamang. Ang ganitong mga galaw ay nagpapakita po ng lumalaking kumpiyansa ng malalaking investors sa potensyal ng cryptocurrencies bilang bahagi ng kanilang investment portfolio. Ayan. Ngayon ay ano naman po ang ibig sabihin ng paggalaw na ito para sa atin bilang mga Pinoy crypto enthusiast? Yan, bilang isang Pinoy crypto enthusiast, ang pagpasok po ng mga mayayamang pamilya at malalaking institution dito kay Bitcoin at Ethereum ay isang sinyales na nagiging mas mainstream na ang crypto investment. Ang kanilang tiwala ay maaari pong magdala ng mas malawak na adoption sa market, kabilang na po ang Pilipinas. Maaari ring pong magresulta ito sa mas matatag na presyo ng crypto na magandang balita para sa mga gustong mag-invest. Ngunit, mahalaga ring tandaan na ang crypto market ay nananatiling volatile. Kaya dapat po mag-ingat ang bawat trader at mag-invest lamang ng perang huwag na handang mawala kung sakaling bumagsak man ang market.
Ayan. Ngayon ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Ang pagbibigay pansin ng mga pinakamayayamang pamilya sa mundo mundo ng cryptocurrency ay nagpapakita po ito ng malakas na potensyal sa sektor na ito. Kung ang mga malalaking institution at ang pamilyang may napakalaking yaman ay naglalagak ng kanilang pera kay Bitcoin at Ethereum, malinaw po na may nakikita silang pangmatagalang benepisyo rito. Kaya para sa mga Pinoy crypto enthusiast, ito ay maaring maging inspirasyon upang mas pag-aralan ang mga crypto asset at ang technology na nasa likod nito. Ngunit wag po nating kalimutan na mag-ingat at mag-research ng husto bago po mag-invest. Ang pag-unlad po ng crypto market ay hindi lamang po para sa mga malalaking pamilihan or big market, kundi para na rin ito sa mga individual na handang sumabay sa takbo ng panahon. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.